Magsisimula yan dun sa ano, sa gas-gas na linya na galing ako sa hirap. Doon nagsimula lahat. Yun. From rags to riches Baga, to. From rags lang. Tinda ako ng mga balot. Nagtinda kami ng, yung nagrarasyon kami sa mga tindahan. So tinulungan ko yung nanay ko for that. And gusto ko maging broadcaster. Gusto ko maging Ted Pylon, di ba? Ang problem nun, wala akong pampaaral. So from anong position ka nun from now? Kung ano yung pinakamababang available na position, doon ako nanggaling. Oh. Ano ka nun bilang isang Katoliko? Nako, Brother Adrian, ang tawag dyan is nominal Christianity. Yan. Kumbaga parang sa pangalan lang, tinatak lang sa birth certificate mo. Although nung bata ako, naging sakristan ako nung before. Pero para sa akin, it's more on functional. Hindi mo alam yung kung ano yung tunay na ibig sabihin dahil nandun yung mga kaibigan mo, mga friends mo. Kapag nagsiserve ka sa simbahan, baduy ka, ay si father, tatawagin kang father pag nakasuot ka ng sotana, di ba? Backsliding during that time. Talagang hindi na kami nagsisimba. Inom, bisyo, sugal. ABS-CBN. ABS-CBN, o sige, ABS-CBN. Tapos yung anak ko, iyak ng iyak. Tapos buntis pa siya dun sa pangalawang anak namin. So imagine parang yung picture nun, yung hirap na pinagdaanan ng wife ko. Tapos wala ako sa tabi niya. Tapos naramdaman ko, umiiyak siya, humihikbi siya. So nung humikbi yung misis ko, para akong tinapik ni Lord. Tinanong ako, yan ba yung buhay na gusto mo para sa pamilya mo? Yung parang may kumakausap sa akin dun sa through that song. Then, biniro ko yung wife ko, sabi ko sa kanya, minsan yan, attend tayo. Doon na nagsimula yung lahat. And God introduced us to the feast. Umattend kami sa Robinson, kami sa feast. Umattend kami sa LOJ. Nagsunod-sunod na. Umayos yung career ko, umayos yung family life ko, umayos yung buhay. Ang pangarap ko ay maging broadcaster. Hindi nagkatotoo. Hindi lang pala balita ang ibo-broadcast ko. Yun nga sasabihin ko. Yes. Naging broadcaster ako ng mabuting balita. Wow. Lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko, it's because I follow God's calling in my life. And who would thought? Who would thought yung isang taong ABS-CBN before, taga-tinda ng balot before, magiging feast builder ngayon. Wow. Medyo kontra yung asawa mo dun. Correct. Hindi ka niya supportahan dyan. Yes. Yung especially yung wife ko. Bakit? May dahilan kung bakit ipinagdadamot minsan ng mga misis natin. Kaya sabi ng misis ko, kukunin mo pa ba yan, di ba? Paano na kami? Sabi niya gano'n. So may reason siya kung bakit ipinagdadamot niya ako sa ministry. Sinabi ko rin sa sarili ko na, tama na. I stop, I give up, I surrender. Sabi ko, sige, kung hindi ko kasama yung wife ko, I'd rather stop. She answered like it is God who's answering my question. Sabi nung anak ko, yes. Because it's your calling. Ang uma-attend lang, yung makikita mong nanonood sa'yo, 4. Diba? Yung 3 doon, servant pa. Tapos yung isa, ikaw pa, yung monitor mo mismo. The Feastimus Heart. A new culture. A new set of leaders. A new mantra. Na this time, everyone is important. Yeah. Because Catholic faith is a faith that is founded for a very, very long time. Yung mga nakikita ninyo sa mga simbahan, ipagpatawad po ninyo, that's not Catholic faith. It's the people inside that church. Hello mga ka-faith! Welcome again sa ating Istoryang Katoliko. And today, we are so privileged. And we are so blessed dahil napaunlakan tayo ng isa sa matagal ko nang kasama sa Light of Jesus family. Meron kami prayer gathering na tinatawag na The Feast. At today, we are so blessed and honored na matagal ko na itong kasama sa ministry. Almost sila na ba? 2 dekada? Wala naman. Sobrang 5 years anniversary. 5 years. Oh. Alam na namin yung mga saan yung mga nunal namin, di ba?
Joke lang. Pero seriously, gusto ko siyang ma-feature dito sa ating Storyang Katoliko, dito sa ating online program. As bilang isa sa ating mga guests dahil I'm sure sobra kayo ma-inspire at mabibless sa kanyang naging story. Ayun, so ipakikilala ko na sa inyo mga ka-faith. My friend, my brothers in Christ, ang feast builder ng Feesimus, at isang Catholic preacher. Please all welcome ang bigating Eugene Bombita. Hi, thank you very much mga kapay. Thank you very much Brother Adrian for giving me the opportunity to be here on your vlog. Yan. Ako, napaka-successful itong vlog mo. At maraming mga nabe-bless na mga Katoliko na kagaya ko. Yan. I'm myself is a follower ng iyong vlog. So thank you very much for having me here. Yes. Thank you very much. Kahit tayo magharapan na lang, kahit huwag ka na tumingin doon. Hindi, sa totoo lang, hindi ako sanay. Hindi ako sanay na ini-interview. Kasi alam nyo mga ka-faith, kung alam nyo po yung magiging story ni Brother Eugene, ay para pang MMK yan eh. So, kaya napakaganda na ma-share natin at ma-showcase natin yung kanyang story dahil it's worth to share naman kasi at talagang ma-inspire ka sa naging buhay niya. Brother Eugene, sa ating mga viewers, sa first time ka lang nakita, pwede bang magpakilala ka? Yeah. Ako nga po pala si Brother Eugene. Po ay feast builder, Catholic lay preacher po ng Feesimus, Light of Jesus Family. At kagaya na sabi ni Brother Adrian na nagsuserve ng almost 9 years, 8 years and counting sa Feesimus bilang nagsimula ako attendee lang hanggang sa maging servant, worship team member, worship leader, hanggang ngayon naging builder na ng Feesimus. Yan. Ako po ay married and with 3 kids. Yan. And I'm happily married at blessed na blessed sa aking family. Wow. Hindi ka full-time lay preacher, isa kang Yes, ako ay working din in a corporate setup. Ako po ay nagtatrabaho bilang isang engineer sa isang manufacturing company. And I'm given a chance na mag-handle din ng mga tao, mag-manage ng mga tao, and yun yung mabigat doon, yun yung mahirap balansehin sa buhay servant, buhay tatay, buhay asawa, and buhay manager. So kailangan mong i-squeeze in yun sa loob ng 24 hours. Wow, 24 hours. Parang hirap, tapos you tend to create mag-talk ka pa every Sunday sa feast. Kasi kung di nyo po alam, na-experience ko po yan, I've been co-preacher dati dito sa Feesimus. Yung pagpe-prepare lang ng talk, talaga ubusin na yung oras mo niyan in 1 week. Correct. Tapos minsan, yung ipadadala pa sa yung topic ng talk, mga ilang lang, minsan medyo late na. Di ba? Minsan, di ba may mga ganung point. So, hindi siya madali, especially kung ikaw ay nagwo-work. Sobra akong umahanga dito sa aking kaibigan dahil he tend to manage his time at nakakapag-family time pa yan. May bebe time pa yan. Hindi, yun yung patunay na na hindi lahat ng kami pong mga lay preacher ay taong-tao talaga. You know, nagpa-function ng kagaya rin nila. Kagaya rin ninyo kung ano yung function namin. Tatay, simpleng tao, ganun din kami. Sa bawat in-interview ko mga guests dito, madalas ko tinatanong yung mga naging crisis challenges sa buhay. Siyempre, tagal na natin nagsama sa ministry. So, alam ko yung yung paano mo naaahon yung buhay mo from sa hirap hanggang sa naging isa ka sa, ano ka na ba dyan? May-ari ng company? Hindi naman. Hindi. So, sobrang inspiring yung buhay ni Brother Eugene. So, pwede mo bang kwento yung paano nangyari yun, yung background niya nun? Especially ikaw, sa buhay mo. Magsisimula yan dun sa sa gas-gas na linya na galing ako sa hirap. Doon nagsimula lahat. From rags to riches. From rags lang, wala pang riches. Panganay ako sa magkakapatid. And during the time, medyo hirap sa finances ang aking family. So kailangan mo tumulong. Sa parents mo. Tinda ako ng mga balot.
nagtinda kami yung nagrarasyon kami sa mga tindahan. So tinulungan ko yung nanay ko for that. And then because of that, doon nagsimula yung na-develop yung responsibility sa Ilang taon ka sarili mo. As young as 10, 11. Nagbabalot ka na? Yes. Kaya nga, sample? Hindi ako sumisigil. Ang ginagawa ko nun, tumatambay ako sa mga nagiinuman. Oh. Ayan, totoo yun. Kaya lahat ng mga tambay sa amin, kakilala ko lahat. Naging barkada ko sila lahat. So yun, kapag ginagawa ko yun, sila na rin yung parokyano ko. Sila na rin yung bumibili. And also during that time, nag-aaral din ako. Pinagsasabay ko yung pagtulong sa parents ko, sa pag-aaral ko. Kaya, after kong makagraduate ng college, wala nang tanong-tanong pa. Sabi ko nung dati, gusto kong maging paglaki ko, although malaki na ako, di ba? Lumaki pa akong lalo. So, ang gusto kong maging broadcaster, gusto kong maging Ted Filon, di ba? Ang problem nun, wala akong pampaaral. So, napilitan akong pumasok sa school na hindi ko gusto, dahil libre yung tuition. Napilitan akong kumuha ng course na hindi ko gusto dahil libre yung tuition para lang makatapos ng pag-aaral. So, kumuha ako ng course na electrical engineering kahit napakalayo yun sa pagiging broadcaster, di ba? Kasi nga gusto ko maging news anchor. Parang Masscom, no? Masscom or broadcasting, journalism. / Yes. So, gusto ko maging radio broadcaster. So, ang course na usually journalism, mass communication. So, imagine yung difference ng course, ng layo, di ba? So, after that, 3 years lang yung course na yun kasi technical vocational course lang siya. Pagkatapos nun, nakagraduate ako. Then, after graduation, nagtrabaho na ako agad. Oo, talagang give up ko yung pangarap ko na maging isang broadcaster. Kaya yun yung nakakatuwa dun sa buhay ko. So, nagtrabaho ako noon for 15 years. After 15 years, kasi wala na akong ibang trabaho. Kung ano yung job na meron ako ngayon, yun pa rin yung trabaho ko simula't simula. One and only. Kaya shout out dun sa kayong lahat na na mga hindi nagpalit ng kumpanya, mga loyalists. Yan, shout out sa inyo, pare-parehas tayo. Yan. So ibig sabihin yung company mo ngayon? Yes, for 22 years. Mahal na mahal ko yung kumpanya namin. Shout out sa mga hindi nagpalit ng company, ha? Wow. Yan, tandaan ninyo yan. Itong company mo ngayon, para mas makita ng mga viewers, makita ng viewers natin yung context nung paano mo naahon yung buhay mo nun. From anong position ka nun from now? Kung ano yung pinakamababang available na position, doon ako nanggaling. Ang tawag sa amin doon is operator. Ang job level niya ay job level 0. Job level 0 yun. So, magkano sweldo mo na po? Okay lang malaman. 412. Noon yun, anong year yun? Per day. Bata pa po ako, hindi po ako matanda. 2001. 2001? Imagine, 2001. Ang per minimum, day? actually, above minimum yung salary grade namin noon. So, ang sinasahod namin is 412 a day. So, imagine that 412, magkano yun? Dalawang kape lang ni Brother Adrian yun. Di ba? So, yung 412 na yun na yung sweldo ko noon per day. Grabe. Then, chinaga, na-promote. And then, na-offeran ako ng supervisorial position, managerial position, and now, andito ako sa kung saan ako dinala ni Lord. Anong pwede bang malaman? I am department manager ng aming company. And I am so blessed to have that promotion dahil siguro sa faithfulness na rin ni Lord. Tapos, di ba, yung wife mo, si Sis Emily, diyan mo siya nakilala. Yes, during that time, blessing parang nagkasabay kayo sa tricycle, di ba? Kasama ko siya, kasabay ko siya sa shuttle. May shuttle service kami noon. Akala ko parang tricycle. Tapos pag bumababa kami, since parehas yung way namin, sabay kami nagta-tricycle niya. Kaya merong pag-asa sa tricycle. Oo. May true love. May forever sa tricycle. Ha? Tandaan mo yan. Sinadya mo ba yun? Hindi, sinadya niya talaga yun. Inaabangan ka niya. Oo, inaabangan niya ako. Pag napanood patay ako. Patay ka. Inaabangan niya lagi yun.
Hanggang sa makuha niya na yung matamis kong oo. Oh. Sinaga niya yun, pare. Uy, sana all. Bakit? So yun na naabangan ka niya palagi. Yes, yes. So yun nga, doon na rin ako, doon ko na nakilala yung wife ko hanggang sa maging mag-asawa kami. Oo. Although, nag-transfer na siya ng ibang company, ako yung naiwan. But still, I'm blessed dun sa company namin yun. Dahil 15 years after nung ma-hire ako, dahil sa mga blessing ni Lord, na-operan ako nun, brother, na makatapos ng degree, makakuha ng degree ko. So, binigyan ako ng chance na mag-aral ng company namin. That's why I'm so thankful. So, sabi ko, why not, di ba? Yun na yung pagkakataon ko para makakuha ng degree. And then, lo and behold, by God's grace, after 15 years, nakuha ko yung degree ko as a Bachelor of Science in Electrical Engineering. Wow. Diba? So, ibig sabihin nung graduate ka, wala ka pang degree? Wala, na akong degree noon. Di ba engineer ka nun? Technical vocational course lang ako noon during that time. And Okay. nung mga panahon na yon, hindi pa ako degree holder per se. Dahil nga yung classification is technical vocational course. Okay. Yes. So malamang yung ibang nanonood dyan, alam na nila kung anong school yung tinutukoy ko. Ano? Hindi ko alam yun. Hindi ko na i-mention. Pero alam nila kung anong school nag-offer ng mga 3-year technical vocational course na parang TESDA. Pero mas Dito ba yan sa Imus? it's a university sa Manila. Parang alam din ko sa na yan. Cavite. Oh, Yes, yes, yes. Oh. So, during that time, nung pumasok ako, technical vocational yung course ko. And then after 15 years, nagka-degree ako. And then, by God's grace, na-promote ulit ako until marating ko na itong posisyon na meron ako. Sa mga viewers natin yung pagiging breadwinner ng isang family. Correct? So, paano mo kinaya yun? Basically, Yung nabigyan ka kaagad ng ganung responsibility. yes, mabigat yun in a way na kailangan mo sila i-priority. Yung parents ko ay magkasama naman sila. Oo. But during that time, marami silang pinagdadaanan, marami struggles sa family. That's why I force myself to work at para makatulong nga sa pamilya namin. So, kailangan kong tumulong, kailangan kong sustentuhan yung pamilya ko pati mga kapatid. During that time. Until now, pag may kailangan sila, andyan lagi ako para tulungan sila. Nagkaroon ka ba ng parang reklamo sa buhay noon? Parang sinabi mo ba na parang bakit sa batang edad nito binibigay sa akin tong responsibilidad na to? Actually bro, during that time, yun yung blessing sa akin ni Lord eh. Oo. Siguro in a way, pinocus na ni Lord sa isip ko, sa utak ko na kailangan mong i-take yung responsibility na yon. Ako kasi yung tipo ng tao na pag may binigay sa akin responsibility, and alam ko na para sa akin yung responsibilidad na yon, niyayakap ko siya. At pinaninindigan ko siya in a way na parang alam ko para sa akin to. And through that, I discover blessings. I discover God's grace and miracle sa buhay ko. Parang nababanggit mo sa akin noon, medyo pasaway ka nung bata. Ano ba yun? Paano ba yung Katoliko ka na nun, di ba? Yes. So, paano pwede mo ba ma-share sa amin paano ka sa Catholic faith mo? Ano ka nun bilang isang Katoliko? Nako, Brother Adrian, ang tawag dyan is nominal Christianity. Yan. Kumbaga parang sa pangalan lang, tinatak lang sa birth certificate mo. Lalo na dito sa baptismal Cavite, Imus. Yes. Kasi during that time, yan yung tipong pagka ikaw ay, although nung bata ako, naging sakristan ako nung before. No? Pero para sa akin, it's more on functional. Hindi mo alam yung kung ano yung tunay na ibig sabihin dahil nandun yung mga kaibigan mo, mga friends mo. Nawili ako, nagustuhan ko, umattend ako ng Catholic Youth Organization, naging member ako niyan. Hindi, dahil may crush nila sa akin. So, nag-serve ako sa nag-serve ako na sa simbahan. But, in the course of time, especially na nag-high school, nag-college ako, tumigil ako. Yung usual na na thinking yung parang sinasabihan kang, ay, baduy, di ba? Yung parang gano'n, natangay ka ng mga ganong klaseng mindset, na pag nagsiserve ka sa simbahan, baduy ka, ay, si father, tatawagin kang father pag nakasuot ka ng sotana, di ba? Tapos pag nagsiserve ka sa choir, ano sasabihin sa'yo,
mga ano yan, mga ano, praise the Lord, di ba? Yun lagi sasabihin. So, nakakatawa in a way na dati iniwasan mo pero doon din ako dinala ni Lord ngayon. Di ba? Kumbaga parang siguro sabi ko, service is really in my heart. That's why God is driving me towards lagi doon. Siguro yun talaga yung plano niya para sa akin. Yeah, so parang ang dating mo nun, medyo naging pasaway ka nun. Yes. Ano Lalo bang na nung ano. tingin mo mga worst na nagawa mo nun throughout your life? Marami na. Oh. I was a backsliding during that time. Talagang hindi ako nagsisimba. Inom, bisyo, sugal. ABS-CBN. ABS-CBN. O, sige, ABS-CBN. Kung papapanood sa asawa ko yan, ha. ABS-CBN ako nung before. Yan. So, Tama kayo. Ako naman eh. and during that time, baliwala sa akin yun. Baliwala sa akin. Kaya nga nakakatuwa na yung mga ganong klaseng bagay, na-transform ka into something na makakabless sa mas marami pang tao. Talagang noon parang wala na sa routine ko ang magdasal, ang magsimba. Wala na sa routine ko mag-serve tumungtong ng simbahan. Kasi nga, iniisip ko lang ng dati, barkada, trabaho, tapos video games. Video games? Oo, yun, yung mga basic thing na pinagkakabalahan ko. Kaya wala talaga sa routine ko nun si Lord. How ironic lang kasi di ba parang dumaan ka sa hirap eh. So, talagang ever since yung prayers mo, yung pananampalataya mo, medyo nawala ka nun. Yung achieving this corporate success mo nun. Paano nagkaroon ng yung transition sa buhay? Yan. Ang transition ko sa buhay, all in my family life, in my career, in my ministry life, happens at one big conversion. Nagsimula yon, it's I think 2011 or 2010, and during that time my wife is pregnant sa second daughter ko. And during that time, kasi yung panganay ko is just 8 months. Tapos pregnant yung wife ko na naman. So magkasunod yan. Magkasunod yung anak ko. And then during that time, galing ako sa inuman. Galing ako sa barkada. Ang trabaho ko nun dati, pag Friday, Saturday, Sabado nights, barkada. So, I remember... Ozone disco pa yan. Hindi naman. So, tanda ko nun dati, lumalabas pa ako nun lagi. Tapos umuwi ako nun madaling araw na. So, there's this one time na umuwi ako ng madaling araw and kung hindi ako nagkakamali nun, pagbukas ko ng pintuan, nakita ko sa oras namin, 4 o'clock ng madaling araw. Wow. So, diretso ako ng kwarto namin. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto namin, nakita ko yung wife ko. Buhat-buhat na yung panganay kong anak. At nung buhat-buhat na yung panganay kong anak, pinapatulog niya. Tapos yung anak ko, iyak ng iyak. Tapos buntis pa siya dun sa pangalawang anak namin. So, imagine parang yung picture nun, yung hirap na pinagdaanan ng wife ko. Tapos, wala ako sa tabi niya. Ako, nagpa-party ako, nagbumabarkada ako. So immediately, kinuha ko yung anak ko, then sabi ko sa wife ko, matulog ka na. And then nung pinapatulog ko yung anak ko, nakahiga yung wife ko, nung nakatulog na, yung anak ko, nilagay ko na sa crib, tapos tinabihan ko siya. Tapos naramdaman ko, umiiyak siya, humihikbi siya. So nung humikbi yung misis ko, para akong tinapik ni Lord. Tinanong ako, yan ba yung buhay na gusto mo para sa pamilya mo? Wow. At alam mo kung ano yung ginawa ko? Wala lang, natulog ako. Natulog lang ako noon. Pero naramdaman ko na sinabi ni Lord sa akin. And then, natulog lang ako. Paggising ko, noong time na yon, nasa IBC 13 pa yung The Feast. Yung Kerigma TV. And during that time, paggising ko, nanonood yung wife ko noon. Ang inabot ko noon is the ministry time na kumakanta na yung worship team. Yun lang. And na-amaze ako, sabi ko, ganda ng kanta.
And parang may kumakausap sa akin dun sa through that song. Then biniro ko yung wife ko, sabi ko sa kanya, minsan yan, attend tayo. Doon na nagsimula yung lahat. Oo. And God introduced us to the feast. Umattend kami sa Robinson. And then, Robinson. Oo, dito. Ay, hindi ka Robinson sa Cinema. PICC, Hindi pa muna kay sa Brother Bo. PICC. Oo, hindi pa muna kay Brother Bo. Dito muna kami. Then after a few months, saka kami lumipat sa PICC. And then paglipat namin sa PICC, we stayed there for 2 years. And then bumalik kami ulit dito just to serve the Lord. Wow. So starting that moment, nung sinabi ko sa sarili ko na, nung umattend kami sa feast, umattend kami sa LOJ, nagsunod-sunod na. Umayos yung career ko, umayos yung family life ko, umayos yung buhay ko, natuto ko mag-serve kay Lord, binless ako ni Lord, at hindi niya kami pinabayaan bilang family. Although may mga pagsubok, pero alam mo yung iba yung pagkasama mo si Lord eh. Iba yung pagkakasama mo, parang may kakaibang lakas ng loob na meron ka, na baon-baon. At ang nakakatuwa pa yan, dahil nga binless ni Lord yung buhay ko, remember yung sinabi ko sa'yo na ang pangarap ko ay maging broadcaster, hindi nagkatotoo. Hindi lang pala balita ang broadcast ko. Yun nga sasabihin ko. Yes, naging broadcaster ako ng mabuting balita. Wow. Amen. So from Ted Pailon, naging Eugene Bombita na. Kaya, so, kung dati pinangarap ko lang na mag-broadcast ng balita, ginawa ko ni Lord na tagapagbalita ng mabuting balita ng Diyos. Kung di nyo pala yung The Feast is Catholic Charismatic Community. Founded by Brother Bo Brother Sanchez. Bo Sanchez, yung kamukha ko. Shout out. Ninong. In an instant, yung conversion mo, ganun-ganun lang. Actually, hindi mo na malaya. Prayer meeting? Actually, hindi mo na malaya. Oo. To be honest, hindi ko na malaya na gumagalaw si Lord sa buhay ko. Basta sinasabi lang sa akin ni Lord, umattend ka dyan. O lumipat kayo sa PICC. O mag-serve kayo. Alam mo yun, you are doing things na hindi mo alam na magagawa mo. And the bottom line is this, lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko, it's because I follow God's calling in my life. I surrender myself to God's plan for me. At doon na, nagsunod-sunod na ang lahat. Hanggang sa marating ko na kung binigay sa akin ni Lord, yung mission na binigay sa akin. Na maging feast builder ng Feast Imus. And who would thought? Who would thought yung isang taong ABS-CBN before, taga-tinda ng balot before, magiging feast builder ngayon. Wow, ang ganda na, no? Hindi ka naman na high blood. Actually, na-high blood life ako. Araw-araw balot. So yun yung kagandahan ng to cap it up, kumbaga parang when you follow God's plan sa buhay mo, magugulat ka na lang, si Lord nagagawa ng yapak mo. Si Lord nagagawa ng daan papunta sa'yo. All you have to do is just look forward, fix your eyes to Him, and siya na ang bahala para sa'yo. So, di ba paano mo na-break yung barkada, inom? Kasi ang conversion naman, it's a process eh. Correct. Hindi naman yung instant. Ano, Yes. ganun ba yung... Actually, bro, biglang tinanggal yun? Barkada? to be honest with you, yung barkada, andyan pa rin sila, kaibigan ko pa rin sila lahat. Mahal na mahal ko pa rin sila. But, hindi na ako minom. Pagka nakikita-kita sila, umiinom sila, pero ako hindi na ako minom. And, ang nakakatuwa dyan is, God allowed me to be in this kind of situation wherein I am welcome by everyone. Di ba? Kumbaga parang hindi yung tingin sa'yo corny. I am blessed with such a good friends na hindi nila sinasabi na, wala ka nang pakisama. Hindi. Di ba? So parang hindi ka nila binubuyo? Hindi nila ako binubuyo, hindi nila ako tinetempt. And they know my situation right now and they respect it. And I am so blessed with them. They are my true friends na talagang andyan na sila ever since na nag-start ako sa buhay ko. From as early as high school, kaibigan ko na sila. Shoutout sa mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, naging mabuting tao ako. Wow. Yes. Malaki ang tulong nila sa buhay ko. Naisip mo ba sa panahon na yun na possible ka maging isang feast builder or Catholic preacher despite ng toxicity sa trabaho? Kasi mahirap yan eh. Parang mas okay, Lord, okay na mate na lang ako, nandito na lang ako, nakikinig. Mahirap mag-serve, mahirap bigay oras eh. Pera madali, actually pera mas madali magbigay eh.
Pero yung time, mahirap. Yes, correct. Totoo yan, totoo yan. And that is one of my biggest struggle during that time. If you will remember, di ba, how many times? 4 times. Oh. Dinaig ko pa si Peter. Si Peter, 3 beses lang dininay si Jesus. Oh. Ako 4 times. 4 times. 4 times ako niyakag to attend the School of Leadership. Meron akong 4 times na opportunity na sumama, pero lahat yun tinanggihan ko. Just because of thinking na mahirap, just because of thinking na hindi na kaya ng schedule ko, just because of thinking na mahahassle lang ako, wala na nga akong time sa sarili ko, wala na nga akong time sa family ko, di ba? Tapos, magbibuilder pa ako, di ba? Oh. Tapos parang nung time na yun, na kwento mo sa akin, na medyo kontra yung asawa mo dun. Correct. Hindi ka niya Yeah. sinusuportahan dyan. Yes, yung especially yung wife ko, bakit? May dahilan kung bakit ipinagdadamot minsan ng mga misis natin yung time natin sa ibang tao. Bakit? We have to respect them. Sila yung nakakakita ng itsura natin pag pagod. Sila yung nakakakita ng itsura natin pag stress tayo. Sila yung nakakakita ng itsura natin pag may sakit tayo. Pag natutulog tayo sa gabi, sila yung nakakakita ng itsura natin. At yung misis ko, kitang-kita niya kung gaano ako kapagod dun sa trabaho. May ministry na rin naman tayo nun, although hindi pa tayo builder. And sila yung nakakita. Sabi nga ng misis ko nun dati, Daddy, kung matulog ka before, sabi niya, tulog binata. Sabi niya, ngayon kung matulog daw ako ngayon, tatay na, sabi niya. Bakit tatay na tatay? Yun yung pag sumandal ka lang, tulog ka na. Parang si Joseph. Tapos, pag Kasi naghilik ka pa, Brother Louie. pag naghilik ka, di ba, yung hilik na, Sandal tulog. oo, tapos yung hilik mo na parang wala nang bukas. Yung parang ka na naghahanap ng pahinga Yes, palagi. oo. Gano'n na ako. Kaya sabi ng misis ko, kukunin mo pa ba yan, di ba? Paano na kami? Sabi niya gano'n. So may reason siya kung bakit yung pinagdadamot niya ako sa ministry. And you know what? That became our struggle. During the time na tinanggap ko na yan, I struggle, grabe, nahirapan ako, hindi namin na-handle ng maayos kagad, nagka-problema kami dalawa, hindi siya naniniwala dun sa ginagawa ko, hindi niya ako sinasamahan, wala yung puso niya doon. Kasi nga for her, hindi na ako dapat maging peace builder. And during that time, sinabi ko rin sa sarili ko na, tama na. I stop, I give up, I surrender. Sabi ko, sige, kung hindi ko kasama yung wife ko, I'd rather stop. So yun, hindi na ako tumigil ako, namingi ako ng pahinga. And good thing that time, the leadership of the feast, the Light of Jesus family, sabi sa akin, pag-isipan mo muna, magpahinga ka muna. Ito yung pandemic time? Yes, this one is almost post-pandemic na ito. Sabi sa akin ng leaders ng feast ngayon, dati sabi nila, magpahinga ka muna, think it through, magbakasyon kayo ng pamilya mo, mag-bonding kayo together, and then after that, usap tayo. So they gave me time na magpahinga at i-assess lahat. And then lo and behold, parang inassemble ni Lord lahat. Nag-usap kaming pamilya, and then God gave blessing sa family namin na we decided together that we're going to serve. At ang nakakatawa pa niyan, ito yung pinakamagandang scenario niyan eh. During that time, I was talking to my kids. And I was asking my kids, sabi ko sa kanila, guys, sa tingin nyo ba, need ni Daddy ituloy ang pagiging feast builder? You know what? My youngest daughter, Maxine, she answered like it is God who's answering my question. Sabi nung anak ko, yes. Because it's your calling. Amen. Ganun ang sinabi nung anak ko sa akin. And I was so touched and I was so moved na para bang, Lord, ikaw ba yan? And God, it is like God telling me na, if it's your calling, kahit sino pa yan, kahit misis mo pa yan, hindi kayang pigilan. Wow. Kapag calling mo yan, lahat iaayos niya. At yun nga, lo and behold, pati yung
thinking ng misis ko, pati yung relationship namin sa isa't isa, binago niya. In-strengthen niyang mas lalo. And because of that, andito na tayo ngayon. Wow, galing. Because God and my wife allowed me. Tignan mo, parang God and my wife. Hindi, joke lang. Kailangan talaga i-prioritize niyo yung family ninyo. Bakit? Kasi bago ako maging feast builder, family guy ako. Tatay ako ng mga anak ko, husband ako ng wife ko. At hindi ako pwedeng maging magaling na feast builder. Kung hindi ako magiging magaling na asawa, or mabuting asawa, or mabuting ama. Yes. Kaya Actually, that's our first ministry. yes, tama. First ministry. Bago mo buuin yung community, dapat Correct. intact at united That's yung, very, very true. yung family. Kasi It's true. parang wasak spirit mo niyan pag Correct. nagsiserve ka and your family is not supporting you. Correct. Diba, mahirap yung parang tutok ako dito about how to love your Yes, family. totoo. Di ba, yun yung mga topics sa feast, about Tapos yung- relationship, pero yung sarili mong family, Correct. parang That's true. That's true. mahirap. Though, wala namang perfect na family. Tama. Di ba? May part yan, dadaan tayo dyan. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung makikita mo yung support Correct. ng family mo sa'yo. Correct. Diba? So, anything is possible. So, speaking of family and community, kasi di ba yung, alam naman natin, yung pinagdaan ng Feast-Imus before pandemic, hindi madali yung challenge and yung baton na pinapasa sa'yo. Paano mo i-handle yung No, problem? actually, wala namang problema ang Feast-Imus. It just so happen na yun ay dumating na nasa pandemic. At kumbaga parang lahat ng mga tao is wala sa priority nila ang ministry, wala sa priority nila ang mag-community, di ba? But during that time, iniisip nga natin nun, paano natin ibabalik yung Feast-Imus? Paano natin ibabalik yung community? Kaya nga, dati, if you're going to imagine, nag-online, yung online gathering, ang uma-attend lang, yung makikita mong nanonood sa'yo, 4. Diba? Yung 3 doon, servant pa. Tapos yung Dalawa isa, dun, ikaw pa, yung anak mo. monitor mo mismo. Yung misis mo mismo hindi nanonood, di ba? Kasi wala sa isip nila mag-ministry. Di ba? So yun yung nakakatawa doon. Kaya ano yung blessing na masasabi natin dyan? Simple lang. Itong ministry na to, ang hinahanap lang ni Lord dito is yung mga taong willing na magpagamit as a channel of blessing ni Lord. Dahil itong ministry na ito, ministry to ni Lord. Whether andito tayo or wala, gagana to. Dahil hindi papayag si Lord na yung ministry niya ay hindi gumana. Hindi papayag si Lord na yung ministry niya ay hindi mag-prosper. Dahil alam ni Lord na yung ministry niya ay avenue, instrument para makabless ng mas maraming tao. And with that, tinap niya yung mga kasama nating servants ngayon, the pillars, the leaders, the servants na meron tayo. Unti-unti, one by one, tinap niya ng tinap hanggang boom. Ngayon, the feast can celebrate their weekly gathering with a regular attendee of 250 to 300 people. And saan ang galing yan? Sa 3, 4, 5 na attendee na meron tayo. Kaya napaka-bless natin dahil andyan yung mga servants natin, andyan yung mga pillars Kasi diba, natin. actually, nung pagbalik ng live gathering, yung prayer meeting ng face-to-face, ang daming nawalang servant. Correct. Maraming mga servants na hindi kagad nakabalik because during the time they have doubts. Diba? Sabi nila, baka may COVID pa. Yes. Yeah. But yung strength and courage ng mga servants na meron tayo ngayon, yung mga kasama natin mag-serve, sabi nila, hindi. Dahil ministry to ni Lord, andyan kami para kay Lord. At lahat sila. And I was inspired by their actions. I was inspired with their dedication, with their commitment. And because of that, sabi ko, kung sila willing silang itaya yan, bakit hindi ko gagawin? Kaya tumaya ako para sa kanila. At ganun din sila, tumaya sila para sa mga attendees ng Feast-Imus. At hanggang ngayon, that is the breakthrough na inaani ng Feast-Imus. Yes. Because of their commitment, because of their passion to serve God, to serve God's people, ang dami nilang nabibless. Every single week. At you know what? Hindi, ang feast, ang gathering niya every week, di ba? Every Sunday. Pero hindi lang yan. From Monday to Saturday, yung mga yan, hindi sila nag-stop.
Hindi sila tumitigil. May mga taong nangangailangan ng kanilang mga advice, ng kanilang counsel. May mga taong nangangailangan ng kanilang pakikinig. Andyan sila. Nagtutulong-tulong ang lahat ng members ng Feastimus. Kaya shoutout ako sa lahat ng mga servants, leaders, at saka lahat ng pillars ng Feastimus. Yeah. You're the best. You're the best. Currently, we're now in Robinson, Imus, Yeah, Cinema, at witness ka. Cinema 6. So, celebrating 13th year anniversary Correct. of Feastimus. Breakthrough. Yes. Diba? very So, true. ang galing lang kasi nung 2019, nung medyo parang may attendee na Yes. andito pa ako nun sa Feastimus. Then after pandemic, talagang halos nawala. Correct. Tapos ngayon, Wiped out. bumabalik na ulit at I've seen many new faces almost. Correct. Tapos yung mga familiar na lang, yung mga OG, and mga OG. yung mga pillar, yung Correct, talagang nandito through thick and thin. And we're grateful kasi yung naging part tayo dito ako personally, ng ministry na to. At still, Feastimus still standing up to this day. Amen. 13 years. So makikita mo talaga this is not a human ministry. This is God's ministry. Kasi kung we will defend only on sa tao, atin ka dito dahil pogi yung preacher or, di ba? John Lloyd sabi niya, di ba? Hindi kasi yun eh. Ang nagiging motivation natin dito is we are here because we are grateful to God. Amen. So, nandito tayo kasi we want to serve the Lord. Correct. Di ba? Yung iba sa parish, sa mga nagsiserve sila sa parish nila. Pero itong Catholic Charismatic Community, nagiging instrument din to ni Lord to be a channel of where we can serve. Which is ako rin dito nagsimula. Talagang dito ko nag-grow sa Feastimus. And bro, sa tingin mo yung throughout itong pagiging leader dito sa Feastimus, ano yung tingin mo pinaka-challenging part na experience? Ang pinaka-challenging part mga servant ba? For me, that I am blessed with very, very amazing, talented, selfless. Sabihin na natin na may mga servant tayo na may ibang pananaw, but they subject themselves. They follow. They are obedient, and the most important thing at nararamdaman mo na ginagamit talaga sila ni Lord. Ginagamit talaga sila ni Lord. And yung selflessness na is a very, very huge inspiration. Sabi ko nga, paano mo mako-convince ang ang maraming tao to do things na malamang hindi sila lahat gusto. Hindi nila lahat gusto. Diba? Yes. Paano mo sila mag-gather na magsama-sama at magtulong-tulong? Simple lang. Huwag ikaw ang mag-gather. Ipag-gather mo sila kay Lord. And because of that, sabi ko, Lord, i-gather mo yung tao ng Feastimus. I-gather mo yung servant ng Feastimus. Lord, babalik na kami ng face-to-face. Magla-live na kami once a month. Once a month pa nun, before. We are opting to come back once a month. So sabi ko, nag-gather ang Feastimus once a month. Lord, gather mo lahat ng servants. Andyan sila. They heed God's call. Wow. They surrender. And then, sabi ng mga servant, Brother Eugene, gawin natin twice a month. Sila nang nagsasabi, and I listen to them. Sabi nila, gawin mong twice a month. Yes, nag-twice a month kami. And then, ganun pa rin. Sabi na, Brother Eugene, mag every week na tayo. And then, weekly, nag-gather yung Feastimus. Sabi nila, ganito yung gawin natin sa anniversary, and I listen to them. And then, because they are called by God to help me, and I trusted them, and I am confident with their talents, and with their skills, with their commitment. Eto tayo ngayon. Natapos yung anniversary na hindi masakit ang ulo, na walang nagbabangga ang opinions, di ba? Kasi their commitment are God's gift para sa mga attendee ng Feastimus. Kaya yun yung pinagpapasalamat natin. Wow. Sabihin na natin na mayroong mga tao na may mga sariling decision sa buhay, but you know what? Yung mga decision na yun, willing silang isantabi for the course of
serving God. Kaya nga, sabi ko, Lord, wow, imagine, for the longest time, nakaka-experience kami ng anniversary na hindi masakit sa ulo. Yes, mahirap. Hindi ako magpapaka-plastic, nakakapagod, di ba? Pero hindi siya hustling. Di ba? Hindi siya yung stressful. And that's a very great gift na binigay ni Lord sa Feastimus. Why? Because maybe God planted in our hearts, the Feastimus heart, a new culture, a new set of leaders, a new mantra na this time, everyone is important. Yeah. Everyone is family. Hindi nagpapagalingan. Everyone is loved. Yes. And that's why every gathering, every special event, andyan sila, bro, magsaserve kami. Bro, tutulong kami. Hindi importante yung kung ano man yung appreciation or acknowledgement na binibigay mo sa kanila. Ang importante sa kanila, alam nila na ginagamit sila ng Diyos to become a channel of blessings mas marami pang tao. Yeah. And with that, I salute every servants of Feastimus talaga. Sabi ko nga sa talk ko kanina, this is the anniversary na pwede pala akong nagpapahinga lang ng buong linggo kasi may sakit ako eh. For the whole week, grabe yung pagod ko, grabe yung sakit ko. Dinalagnat ako from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Saturday morning may lagnat ako. And you know what? Yung mga servants, sabi nila, hindi nila alam na may sakit ako. Pero hindi nila ako hinahanapan na, Brother Eugene, gawin mo to, Brother Eugene, gawin mo to, Brother Eugene. Wala silang ganon because they know that they have a commitment to serve Feast people, God's people. And with that, sabi ko nga, kung titingnan mo, yung tanong mo kay Lord, Lord, paano ko gagawin na mag-serve sa'yo kung yung sarili ko nga, hindi ko naiintindi sa dami ng responsibilidad na ginagawa ko. Di ba? Sa dami ng dapat kong gawin, kung yung sarili kong pamilya hindi ko maintindi. Di ba? Sa dami ng ginagawa ko sa buhay. Yun yung sagot ni Lord. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Lord sa akin. At ito yung pinakamalinaw na nangyari. Sa linggo akong nakahiga, nagpapahinga para gumaling, para lang makapag-talk ngayon. And yet, tumatakbo lahat. It's because of the amazing people na ginather ni Lord. Kaya nga, huwag kang mag-alala. Kung may mission sa'yo si Lord, gawin mo lang yung mission mo at hahanap si Lord ng tamang tao, tamang pagkakataon, tamang opportunity para sa'yo. Yeah, actually, agree ako dyan. And pag nagsiserve tayo, sometimes we tend to be entitled. Diba? Correct. Siyempre, may iba-iba tayong position or anumang achievements sa buhay. Pero when we serve the community, you are here not for any kind of entitlement. Yes. As long as you know that the Lord honor you. Minsan kasi, sabihin natin, gusto natin makareceive ng mga praise, especially to our leader, di ba? Pero minsan, tandaan rin natin, mga tao din sila, may mga kahinaan or syempre napapagod din. Pero when you know your purpose, why you are here serving, di ba? You are here not to please people, but to serve God. Amen. Diba? Yun lang na may reason eh. Minsan kasi nagkakaroon ng tampuhan kasi minsan nakakalimutan natin ano ba yung totoong dahilan bakit ka nandito. Amen. Diba? Kung naintindihan mo bakit ka nandito, doon mo bakit yun yung magbibigay siya na reason to serve. Correct. Diba? Kasi ako dumaan ako dyan sa tagal ko din dito sa Feastimus. Ang dami mga struggle, challenges. May times na tinatamad ka na, may times na parang nonsense naman yung ginagawa mo, but I kept on serving, I kept on saying yes to the Lord. Amen. I'm grateful na naging part ako ng the Feast and Light of Jesus family. And brother, siguro napansin ko sa'yo, hindi ka nag-give up sa tao eh. Kung bakit hindi ako madaling mag-give up sa tao is because we're nothing but an instrument. At yung isang instrumento, it will play as good as the one who plays it. And if you played by someone who is a mediocre instrument player, it will produce a mediocre sound. But if that is played by a maestro, it will produce a wonderful sound, an amazing symphony.
an amazing symphony na makakabless na mas marami pang tao. What is my point? Minsan may mga taong mahirap kausap, mahirap intindihin. Pero ikaw, instrumento ka eh. At pag tinanggap mo yung instrumento na yan, at alam mo kung sino gumagamit sa'yo bilang instrumento, alam mo kung paano sila kakausapin. Maiintindihan mo kung ano yung kanilang damdamin, maiintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan nila, maiintindihan mo kung ano yung kanilang, kung laman ng kanilang puso. Sabi mo nga, yung pasensya, mahahabaan mo. Kasi, alam mo na instrumento ka ni Lord. Instrumento ka para yung taong yun ay maakay papunta sa Kanya. At kapag si Lord ang gumamit sa'yo, kung ano yung traits, kung ano yung ugali, kung ano yung pagmamahal na meron yung Diyos, yun din yung maire-reflect mo sa kanila. Kaya kung si Lord ang gumagamit sa'yo, kung mapagpasensya ka, dahil mapagpasensya si Lord. Kung mapagmahal ka, is dahil mapagmahal si Lord. Kung mapagbigay ka, is dahil mapagmahal si Lord. Kung generous ka, is dahil generous si Lord. We are nothing but an instrument of God. At kung gaano kagaling yung maestro, yung Diyos na tumutugtog sa atin, gumagamit sa atin bilang instrumento, yun lang din yung lumalabas sa buhay natin. And with that, nagiging pasensyoso din tayo. Nagiging mapagmahal din tayo. So, never ever, don't forget yung gumagamit sa'yo na instrumento. Magpagamit ka lang sa Kanya. Dahil alam natin na walang ibang layunin yung ang Diyos kundi i-bless ka. Yeah. Wow. Palagi ko itong tinatanong sa mga nagiging guest ko, why you love being Catholic? Bakit mo mahal pagiging I love Catholic? being Catholic because Catholic faith is a faith that is founded for a very, very long time. Ibig sabihin, it will not be shaken, it will not be moved by anything that's happening. At isa sa pinakamagandang pwede kong ma-share bilang Catholic is hindi sila isang religious organization na didiktahan ka kung ano yung gagawin mo. Because they will respect you. They will not judge you, but they will love you. Amen. They will not persecute you, but accept you. Amen. Yung mga nakikita ninyo sa mga simbahan, ipagpatawad po ninyo, that's not Catholic faith. It's the people inside that church. But if you're going to read the doctrines of the Catholicism, especially sa mga nangyayari ngayon, di ba? Kahit ilang beses nang tinutuligsa, kahit ilang beses nang pinariringgan, sinasabihan ng hindi magagandang salita, they never fight back. They just defended themselves. Inumura pa yung Pope eh. Yes, pero hindi mo makikita yung leaders ng Catholic Church na minura rin yung ibang tao. Pay ka din. Ano, Yes, hindi nila ginagawa yun. And to be honest, the doctrines of Catholic Church is the doctrine of Christianity. Let's all be clear with that. At alam natin na if we're only going to understand it, lahat ng tinuturo yung Catechism of the Church, the Bible itself, lagi nilang sinasabi, dapat according sa Bible yan, according sa Bible yan. Wala po kaming ginagawa na hindi according sa Bible. In fact, we're just living kung ano yung ginagawa ni Jesus tsaka ng mga apostles long ago. Yes. Yung diba? We are just reliving it until this day. Kaya po, napakasarap maging Katoliko, Brother Adrian. Amen. And in fact, yung pagiging Katoliko mo is, imagine giving the opportunity to the lay people like us. Diba? Yung mga taong pwedeng tumulong para palalimin yung pananampalatayang Katolisismo. Diba? Hindi yan yung parang kami lang. Exclusive lang sa amin to. Exclusive lang sa mga ganito to. Diba? Hindi. Kumbaga parang the Catholic faith is the universal church for all of us na magsasabi at magbibigay sa atin ng doktrina na hindi lang ang langit, ang Diyos ay hindi lang exclusive sa mga taong ganito. Actually, inclusivity, tama. Correct.
Kaya napakasarap maging Katoliko, Brother Adrian. Amen. Siguro, follow-up question dyan. Kasi, di ba, yung iba pag charismatic, Catholic charismatic community, madalas naririnig ko, parang ang nangyayari is, inaagaw yung mga taong nagsisimba na sa parokya nila. Yeah. Ano masasabi mo doon? Yeah. Don't be, I am not judging or giving names of other Catholic charismatic group, but in the feast, hindi po. In the Light of Jesus Family, hindi po. Why? Because every feast may mass. Di ba? Every feast may mass. And in fact, the Light of Jesus Family is #1 supporter of the parishes. We give to parishes, we support parishes, we support parish activities, we announce it at feast, at we follow their doctrines, we follow their calendars. In fact, the largest gathering of Catholic faith, a Catholic charismatic group, the Kerygma Conference, the FeastCon, happens to be in the start of the calendar of the Catholic faith, di ba? The FeastCon, yan. Kaya sabi nga natin, hindi po kinukuha ng mga charismatic group ang charismatic community ang mga tao sa simbahan, bagkus sinusupplement pa po nila. At lagi namin sinasabi dito, umattend kayo ng mass, umattend kayo ng parish every week, umaattend kami ng mass din dito. So we are blessed to have that kind of leaders who authorize us or who campaigns to support the parishes, to attend the mass regularly, to follow sacraments. Kaya napaka-blessed ng Light of Jesus Family. Amen. And kung di mo rin mabanggit, ang Fissimus is nagbibigay rin ng tithe sa parokya, Yes, di ba, yes, dito sa katedral? Yes. Tama? So, kumbaga parang hindi tayo nagiging competition, kumbaga We support them. We are all one body of Christ. Yes. Di ba? Paano mo nag-work ang Holy Spirit sa parokya, sa Catholic charismatic community, and naging part to ng maraming conversion sa maraming tao. Yes. At ako yung living testament nun eh. Dito ako nagbago, ito yung naging daan ng Diyos. Kaya ako ginagawa yung mga ginagawa ko ngayon on promoting the Catholic faith. And also, di ba yung after pandemic, tumira na kami sa Antipolo during pandemic time, 2021. So, naging active kami dun sa parish doon. Kumbaga parang ang feast ay minumold ka para ibalik ka sa simbahan. Correct. Diba? Parang Tama. That's a great term. yun yung nangyari. Yun yung nangyari sa akin. Now, I'm part of Parish Pastoral Council sa Antipolo Cathedral. Pero I'm still part of this community. And dito pa rin talaga ako at this will be part of my journey. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, at gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kunyari, ito sinusot ko yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch, at marami pa tayong mga katulad nitong mga design, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. Sa ating mga viewers ngayon, bro, sa ating mga nakikinig na dumadaan sa matinding pagsubok, dumadaan sa tingin nilang breakdown sa buhay nila, anong advice mo sa kanila? Yeah, kagaya ng sinabi natin kanina, if you want breakthrough in your life, let God through. Hayaan mong pumasok ang Diyos sa buhay mo. Lagi mong tatandaan na kung ano mong pagsubok ang pinagdadaanan mo,
lagi mong kasama ang Diyos. Huwag kang matatakot, huwag kang panghihinaan ng loob, at huwag mong iisipin na nag-iisa ka. Because the moment na inisip mo nag-iisa ka, lalayo ka sa Diyos. Mawawala ka kay God. Kahit andyan siya sa tabi mo palagi, hindi mo siya ma-acknowledge, hindi mo siya ma-recognize. Kaya kapatid, sa lahat ng kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, lagi mong iisipin, andyan lang si Lord sa buhay mo. Huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod, huwag kang titigil na i-acknowledge siya sa buhay mo dahil alam natin na hindi ka niya pababayaan. Amen. At kung ano man yung pagsubok mo ngayon, yan ay parang practice mo lang. Parang warm up mo lang sa mas malaki pang pagsubok na dadating sa buhay mo na makakayanan mo dahil sa pagsubok na pinagdadaanan mo. Amen. But anyway, I congratulate you. I congratulate you. Si Brother Adrian, patuloy niyo pong suportahan ang AdrianMilag.tv. YouTube channel ni Brother Adrian. Marami pong nabibless dyan at nawa po ay patuloy niyo siyang isupport, patuloy niyong i-follow, patuloy niyong i-share ang kanyang YouTube page, kanyang Facebook page. May Instagram ka ba? Oo, may TikTok ka na? lahat. Pati TikTok, lahat ng platform niya, social media. Dahil idol ko po to. Ang laki na naitulong nito sa buhay ko. Mas idol ko to. Frankie Romeo pa naman. Tay tayo dyan. Pero bro, sa ating mga viewers na Yeah. within Feast Cavite, baka pwede mo sila invite sa Feast Imus. Yeah, sa lahat po ng mga nanonood, mga nasa area ng Imus, Cavite, Imus, Bacoor area, yan, I am inviting Lancaster. you. Yeah, Lancaster, Kawit, yan, I am inviting you to join and attend Feast Imus. Niimbitahan ko po kayo na makasama namin at maging part ng aming pamilya na lumalago at dumadami dahil ginagamit ng Diyos para magbigay liwanag sa mas marami pang tao. You are all welcome to attend here. Andito po kami every Sunday sa Robinson's Place, Imus, 10 a.m. hanggang 12 a.m. We have worship and we have powerful talks. We have mass 9 o'clock dito po sa lobby. Dyan. Dito po, katabi lang po namin and we invite you kung gusto nyong umattend ng misa. Then pagkatapos, makinig kayo sa amin. Andito lang po kami. And I hope that everyone will be blessed and everyone will be joining us in the following weeks. God bless you all at maraming salamat po. Patuloy niyo suportahan Adrian Milag, my good friend. Yeah. Wow. So maraming salamat. Thank you very Brother much, bro. Eugene, Salamat sa iyo. opportunity na The binigay mo. pleasure is mine. Diba? After niya mag-talk, ayan, nagpapa-interview naman. No? The honor is mine. No Oo. problem. Kasi inambush niya ako mag-testimonial. Correct. So ambushin ko din siya mag-interview. Thank you. So, Thank you mga ka-faith for the last word ka ba? Sa lahat ng mga ka-faith, lagi niyong subaybayan yung mga videos ni Brother Adrian for more Catholic faith, tsaka for more Catholic teaching, Catholic stories. Yan, din tayo, AdrianMilag.tv. Yes. Yan. Power, di ba? Talaga to. Katid mo yan. Nawala tuloy ako. So maraming salamat bro. And Thank baka you. pwede mo ipagdasal ang ating mga viewers Yeah. na nakikinig ngayong araw na. Sige po, let me pray for you, kayong lahat ng mga nanonood, ng mga followers ni Brother Adrian. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, pinagdarasal ko po lahat ng taong nare-reach nitong videos na to, nitong vlog na to, Panginoon. Nawa po, Panginoon, alam namin na hindi po aksidente na naririnig nila itong interview na ito. Alam namin na ito ay magbibigay ng inspiration sa kanila. Nagagamitin mo ito to motivate them to pursue and follow their Catholic faith and to increase their Catholic belief, Lord God. Nataas po namin na patuloy mong i-guide at i-bless sa lahat ng taong nanonood na nito. Lalo na yung mga taong may mga pinagdarasal sa kanilang kalusugan, pinagdarasal sa kanilang mga finances, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon. Lahat ng kanilang mga pangarap sa buhay. We are also praying, Lord, kay Brother Adrian na patuloy mong gamitin to bless and inspire more people to follow the Catholic faith, Amen. Lord God.
para po palakasin ang pagiging isang Katoliko, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po sa paggamit sa Kanya bilang instrumento, and we are honoring you, Lord God, sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. May you be glorified. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Wow. Thank you very much. Thank you so much, Brother Eugene, and please support Brother Eugene. Yeah. Ang Peace Imus. Peace, Timus. Every Sunday, 10 a.m. Robinson Cinema 6. Madali lang pumunta dito within Aguinaldo Highway, and you will be blessed. And hope to see you soon, mga ka-faith, and God bless. God bless you. Bye-bye. Thank you, brother. Job. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-bless at na-inspire dito sa vlog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ako, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to. Make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers, sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka, mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.